Magandang araw kapuso, ako si Jaline, isang global Pinoy dito sa Barcelona, Spain. Hola from Barcelona. Hindi ako marunong magkadala ng Spanish language nun. One time, nawala yung phone ng katrabaho ko. So, hindi ko ma-defend yung sarili ko na sabihin sila hindi ako magnanakaw. Ito ay tatawagin namin chorizo Filipino. Pinaghalong pag-ibig ng isang Spanish at isang Filipino. Sobrang saya ko kasi sa bawat longganisa na tinatali ko, hindi lang ako basta nagtatrabaho. Tinatali ko din dito ang pangarap ko at ang pagmamahal ko sa inyo. Kaya kahit pa isa-isa lang munang basang nararating na anong produkto, ay okay lang. Malaking hakbang na rin ito para maipatikin ko sa buong mundo ang aming chorizo Filipino. Chorizo Filipino. Ang chorizo Filipino po ay inspired by our Pinoy longganisa na pinatuyo. Sa ngayon yung cured longganisa namin ay gawa lang muna sa pork. Ang lasa niya ay matamis, garlicky, may alat at merong konting anghang. So pinagsama-sama ko na yung mga iba't ibang lasa ng longganisa sa Pilipinas. Nagbebenta rin kami ng normal na longganisa. Pero kapag nag-produce kami yung kalahati nun, binibenta namin ng sariwa, and then yung ilan ay pinapatuyo namin sa aming curing chamber ng 1 buwan hanggang 5 linggo na merong tamang temperature and humidity para matuyo sila ng maayos. And then after nun, pwede na siyang ihalin tulad sa Spanish chorizo pero with Pinoy flavors. Isang chef ang aking asawang si Jauma. Meron silang family business na pinapatakbo for almost 115 years na. Meat shop and pastry shop. So doon ko nakuha ang idea doon sa paggawa nila ng mga sausages. Gumagawa kasi sila ng mga hams, cold cuts at iba't ibang Spanish sausages. Sinubukan ko ring ibenta ang pagkain Pinoy dito sa Barcelona. Nag-start ako magbenta ng maraming pagkain, ng maraming Filipino dishes sa store namin. Nagbenta ako ng ginataan, ng lumpia, adobo, pansit. Tapos nakita ko na nauubos talaga siya ng mga Spanish customer. Wala po kasing Filipino dito sa amin. Ako lang yata dito sa amin. Sa small town na to. Halos lahat locals, ganon. So lahat talaga na bumibili sa shop namin noon ng mga Filipino products ay mga taga dito. Sobrang nakakatawa ng puso. Nakaka-proud kasi nagugustuhan talaga nila. Tsaka open talaga ang mga tao dito na tumikim ng iba't ibang lasa from iba't ibang country. Sa isang bansang mataas ang standard ng panglasa sa cured meat at sausages, confident ako na malaki ang chance ng ating Pinoy longganisa. Alam ko masarap. Confident po ako kasi parang meron siyang similarity sa kanilang Spanish chorizo, tinatawag na ditong chistorra, na same lang din naman yung ingredients na ginagamit. Ang wala lang is yung sugar at saka yung pangpatamis. So, naisip ko na magugustuhan talaga nila kasi malapit lang din naman siya sa Spanish chorizo. Yun nga lang, matamis siya at merong konting asim. So, I think, ayun, kaya itinuloy ko rin. And so far, nagustuhan talaga ng mga kapitbahay namin, ng mga customer namin dun sa shop ng asawa ko. So, doon na nag-start na parang, ay, pwede, mayroon siyang future dito sa shop natin. So, palagi kaming merong longganisa. Nagugulat ako kasi sinisenda na lang ako ng mga pictures ng mga Spanish na mga kapitbahay namin, mga friends namin na curious din sa lasa ng Filipino longganisa. Dahil may positive feedback naman, lalong lumakas ang loob ko na gawing chorizo ang longganisa. At tinawag ko itong chorizo Filipino. Tapos tinigman nga namin. Ang sarap. Tapos naisip ko, okay, subukan nating ibenta dito sa shop natin. Pero hindi pa siya masyadong nabenta kasi nga, parang weird pa rin sa mga tao yung lasa niya. Uy, ang daming garlic, matamis, ganyan. Pero once na kapag nakadalawang subo na sila, parang, ay, masarap nga, gano'n. So, nauubos nila. Alala ko na may Filipino store nga pala na malapit dito. 2 minutes walk lang mula sa La Rambla. Kaya ayun dinala ko nga sila. Baka kako namimiss na nila ang ilang Pinoy product. Lakas ng loob na may kasamang dasal.
Sinadya namin na asawa kong isang Asian store sa Barcelona para alok ang longganisa at chorizo Filipino. November siya nagawa yung chorizo Filipino. So nilabas ko siya noong February na. Kasi sabi ko po, hahanap muna ako ng shop sa Barcelona. Kinausap ko yung may-ari. Sabi ko kung pwede ko bang ibenta sa shop nila. Tapos ang bilis niya namang umuo. Sobrang bait ni ate. Tapos yun, doon na nag-start yung pagbebenta ko ng longganisa. Tapos sakto na ilalabas ko yung chorizo Filipino. So doon isinabay ko na sa longganisa yung chorizo Filipino. Hindi ko na-expect na tatanggilikin kagad ng mga tao. Dati naisip ko na, oo, may followers ako, ganyan, nagla-like sila, nagsishare, nagko-comments, ganyan. Pero hindi ko talaga na-expect na mahal nila ako. Naiyak. Hindi ko talaga na-expect na susuportahan nila ako, grabe. Hindi ko talaga na-expect na maraming pupunta. Nakita ko maraming nakapila. Hinintay talaga nila yung longganisa tsaka yung chorizo. So, nagulat ako sa naging outcome nung pag-launch ko ng product namin. 5 months na, pero ganun pa rin kainit yung suporta ng mga kababayan natin. So, sobrang thankful ko po. Hindi ako binugo ng mga kababayan natin dito sa Espanya. Marami sa kanila, ipinatikim din ang chorizo Filipino sa mga Espanyol. Kaya naman laging sold out ang chorizo Filipino. Hello! Pinas sa Barcelona desde MJ Chirimar. Chorizo masarap. Thank you so much. Más chorizo, trae por favor. Masaya kasi parang nasi-share ko sa kanila yung culture natin tsaka yung galing natin sa pagluluto. Tsaka yung ang sarap naman talaga ng Filipino food. Kung todo support ng ating mga kababayan, all-out support din na ibinigay ng aking asawa at ng kanilang buong pamilya. Yung logo ko naman na yung mukha ko, weird sa una po. Weird sa una na makita kayong mukha ko sa isang produkto sa shop ng asawa ko kasi sabi ko nga sa kanya mukha niya ilagay niya or yung pangalan ng shop na lang namin. Pero yung asawa ko talagang mapilit siya kasi sobrang proud daw siya sa akin sa nagawa naming chorizo Filipino. So yun, inilagay niya yung mukha ko. Sa ngayon, pinaghahandaan na namin ang stocks para sa pagbubukas ng aming online store. Hindi lang sa ibang parte ng Spain makakarating ang aming produkto. Biruin mo nga naman, naunahan pa ako nitong chorizo Filipino ko na makarating sa isa sa pinakasikat na isla dito sa Espanya, ang Ibiza, na kilala as the White Island. Very soon, maging sa ibang parte ng Europa. Matitikman nyo na rin ang aming chorizo Filipino. Tingin ko kapag nagpunta ka sa ibang bansa, parang gagawin mo lahat para lang mag-excel ka or kumita ka para sa family mo back in the Philippines para makatulong ka. Para rin sa mga OFW na namimiss nila yung bahay nila, namimiss nila yung lasang Pilipinas. Gusto ko lang makatulong sa homesickness, yung pagka-homesick nila. Masaya po ako na i-represent ang bansa natin through food, through Filipino food. So I think nagustuhan niya ako kasi yung first date namin parang ako yata yung nagbayad. Ako yung nagbayad ng sine. Nawala yung phone ng katrabaho ko. So hindi ko ma-defend yung sarili ko na sabihin sila hindi ako magnanakaw. Alam nyo bang maaari maging isang naturalized Spanish citizen ng isang Pilipino dito sa Spain? Ito ang naturalization pathway o ang tinatawag nilang nasyonalidad por residencia. Narito ang mga paraan para maging naturalized citizen dito sa Espanya. Una, kailangan may valid residence permit katulad ng work, study, family reunification o kundi man ay asylum. Pangalawa, sundin ang minimum residency requirement depende sa iyong nationality o sitwasyon sa buhay. Pangatlo, kailangan ng good civic conduct, walang criminal record sa bansang pinanggalingan, at ang katunayang naka-adapt ka na sa Spanish society sa pamamagitan ng lengguwahe, kultura at mga tradisyon. Pang-apat, kailangan pumasa sa Spanish language test. Pang-lima, kumpletuhin ang mga dokumento. Pang-anim, hintayin ng processing time na tumatagal ng 1 hanggang 3 taon.
At kapag naaprubahan, maaari ka na mag-apply ng iyong Spanish National ID at Spanish Passport. Siguraduhin yung legit ng agency at mga taong kinakausap o opisinang pinupuntahan. Maaring i-verify ito sa DMW o Department of Migrant Workers, formerly POEA.